Naalala niyo pa po ba ang aktor na si Romano Vasquez na sumikat noong 80s? Marami po ang nagulat sa kanyang biglang pagpanaw noong 2022. Kaya narito po tayo ngayon sa Cavite para alamin ang kwento ng kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Kaya halika na. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Hi, Sky! Hello po, magandang umaga po. Umaga sa iyo. Opo. Oo. Kamusta ka na? Okay naman po, maayos naman po. Kailan ba pumanaw ang iyong tatay? Nung January po, 2022. Oo. Sige, magkwentuhan tayo. Okay po. Tara, papasok po kayo. Uy, sino naman to? Ito po ang kapatid ko po, si Raven po. Hi, Raven. Kamusta? Oo. How are you? Maayos naman po. Oo. Nandun siya nung nung Oo. nawala ang dad mo? Honestly, hindi ko na po talaga alam eh. Yung pinakauna po kasing kita po sa kanya, talagang natakot na po ako, hindi ko na po talaga alam kung ano pong gagawin ko. Kaya hinintay ko na lang pong lumipas ang oras, yung sa makita na po ng ate ko. Oo. Pero right now, wala kang mga wala kang mga questions sa mind mo about what happened? Wala naman po talaga, parang naiintindihan ko naman po talaga na Ano yun? Buti you're mature enough to know na kaya niya nagawa yun because of yung pinagdadaanan niyang depression. Di ba? So, okay naman kayong dalawa ngayon. Kahit na hindi kayo nakikita masyado, no? Opo, okay naman po. Bakit ba? Bakit gano'n ang arrangement na hindi kayo masyado nakikita ng dalawa? Kasi po nag-stay po ako sa Manila for studies po. Opo, bali din po ako nag-aaral. Tapos siya naman? Dito po siya sa Cavite. Kasama po niyang tita ko po. Si tita ko po ang nagbabantay sa kanya. Tas ang nanay niyo? Sa Dubai po. OFW? Opo, OFW. Sa Dubai. Pero nakakapag-usap naman kayo sa telepono, paminsan-minsan. Dapat mag-bonding pa rin kayong dalawa. Opo, palagi po. Palagi naman, ha? Palagi po. Ako si Romano Vasquez na isang singer at isang aktor sa mga pelikula ng Pilipino. My dad used to be a radio TV talent as well. My mom passed away when I was 3 years old, so hindi na nag-asawa ang daddy ko. I became a struggling actor na katulad ng maraming artista ngayon na hindi alam ang direksyon ng buhay, naghihintay sa mga projects, hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo sa buhay mo bilang isang artista. Pangarap ko nung araw ay magkaroon ako ng sariling bahay. Kaya lang aaminin ko na naligaw ako ng landas, naubos lahat ng aking naipon. Aaminin ko rin, dahil inamin ko na ito sa buong mundo, rin ako po nalulung sa condition. Pumating sa punto na pinakamababa sa buhay ko, yung ako'y nakikitulong nila kung saan-saan, kung kanin-kanino, na maraming hindi rin tumatanggap sa akin. Ang hirap para sa buhay na ito na pinaghirapan mong mapunta sa taas, sa isang iglap, ikaw ay lalagapak. Nalampasan din ni Romano ang hirap ng buhay nang siya'y makapasok sa That's Entertainment bilang isa sa mga batang host nito. Hanggang sa kinuha siya para maging bahagi ng Regal Babies kung saan nakatambal niya si Shirley Fuentes. Naging character actor si Romano at pinasok din ang mga ST movies nang mauso ito. At kahit nawala sa showbiz si Romano, naging matagumpay naman siya bilang mentor sa isang sikat na franchise and direct selling company bago siya pumanaw. Kasama na ho natin ang isa sa mga anak ng namayapang aktor na si Romano Vasquez, ang kanyang panganay na si Sky. Sky, magandang araw sa iyo at thank you for joining me dito sa vlog na ito. Kamusta ka na, Sky? Okay naman po, doing good naman po. Naka-focus naman po sa studies. Oo. Ano ba ang kinamatay ng iyong tatay? Ang kinamatay niya po is depression po. Depression. Depression po. Bali, Ngayon po. Pero 1 year din niya pong nilabanan yun. Isang taon din niya pong nilabanan yung depression niya. When you say depression, ano yung mga napapansin mo sa kanya? Nag-o-open up ba siya sa'yo tungkol sa kanyang karamdaman? Opo, nag-open up naman po siya. Oo. Medyo
Ano siya, actually, sobrang diretso niya sa akin. Ah. Actually, nung 2022 po, gumawa pa po siya ng last will. Talaga? Yes po, gumawa po siya ng last will. Ano yung sinulat? O? Sinulat po talaga. Sinulat. Sinulat. Nasa iyo yung kopya o? Wala na po. Ayan. Wala na. Palipat-lipat po kasi kami ng bahay. Oo. Anong laman nung last will na yun? Then, lahat po ng like, kayamanan niya is mapupunta sa akin and sa kapatid ko po. Ah. Sa inyong dalawa lang? Oo po. At nakuha niyo yun? Yung ano? Hindi naman po, like, hindi naman po kasi naging ganun yung I mean, hindi po naging ganun yung ano, Bakit? talagang ending. Bakit? Ano Syempre po, family pa rin po kami. Ah. Bali, parang inoperate pa rin naman po ni Mami Oo. lahat. And when that happened, 2022, ilang taon ka doon? 16 po. 16. Paano naka-apekto yun sa'yo? Yung pagpanaw ng tatay mo? Actually po, pabigat po. Nung una hindi ko po maintindihan eh, since bata pa po ako. Hindi pa po ako ganun ka-matured. Hindi ko po alam paano ko po i-handle. Nung una po, sobrang shock ako. Hindi ko alam paano ko ipaprocess eh. Daddy ko kasi is best friend ko eh. Actually, daddy's boy ako. Bata pa lang ako, siya talaga lagi kong kasama. Yun po. Medyo nahirapan po ako, nag-adjust po ako. Pero ngayon okay naman po. Medyo kaya ko na. Sabi mo nga, he opened up to you about yung depression niya. Ano mga kinikwento niya sa'yo? Bakit malungkot siya? Daddy ko kasi, sobrang taas mangarap. Ano siya eh, may part sa kanya na pagiging perfectionist. So if may bagay na mali, may bagay na may onting disappointment lang, big deal na sa kanya yun. Magnified, kumbaga, yung problema. Masyado niyang dinidibdib. Dinidibdib. Kapag may mga disappointments. Kumbaga sobrang seryoso niya. Oo. Sobrang seryoso niya sa goal niya. Kumbaga malinaw kasi sa kanya yung goal niya na ganito yung gusto ko, ganito yung dapat ganito yung mangyayari. At tuwing nangyayari yun, na hindi niya nakukuha yung gusto niya, ano nagiging epekto sa kanya? Ayun po. Mas lalo siyang nape-pressure, mas nagiging eager siya. Hanggang sa paulit-ulit, doon po nangyari yung depression na sobrang, ano na siya, like, sobrang pursige na siya, sumobra po. Kapag nade-depress siya, anong ginagawa niya? Anong pinapakita niya sa inyo? Puro po siya tulog. Tulog. Siguro dahil na rin po sa meds na tinitake niya. Yun din po. And then, ilang beses rin po siya nag-attempt sa harapan po namin. Sa harapan niyo? Oo po. Lagi po siyang like nagka-crashing, nagka-crash out po sa harapan namin. Na ayoko na, parang ganyan. Papakamatay na ako, ganun. Yun. Ilang taon ka nung nagsimula siya mag-ganon? 16 po. Yun yung time na yun, 16. Oo po. Tapos yung kapatid mo, may younger brother ka, di ba? Yes po. Nakikita rin niya yung mga pangyayari? Some of po, hindi naman po lahat. Oo. Pero syempre si daddy rin po, iniiwasan din ipakita lahat. Syempre bata pa po yung kapatid ko. Oo po, nagrarant. Sa akin po lagi talaga as in. So bali sa loob ng 1 year po yun na depression niya, sa akin po siya lahat nagsasabi. So parang ako yung pinaka-shock observer ng time na yun. Ako po yung lagi niya kasama nun eh. Tapos, ang gusto po niya mangyari nun habang may depression siya, mag-filmmaking kami. Filmmaking, gumawa po kami ng music video, gumawa kami YouTube account. Kasi, nakakita rin siya ng future dun sa YouTube. Di ba po? Marami. Hey, Bad! Shooting tayo mga buhay. Start na ang makina. BTS. Wow! Look at the sea! Look at the little sea! Di ba po? Marami rin po naman kasing mga YouTuber Yes. na nag-success, di ba? Tama. So, nakita niya rin yun. Sabi niya, what if gumawa tayo ng YouTube account natin, pasikatin natin. Nag-invest po siya. Bumili siya ng maraming gamit. Bumili ng camera, bumili ng drone, kumbaga lahat. Nag-invest siya. Tapos yun, sa YouTube namin, masaya naman po siya. Hilig niya po yun kumanta, mag-vlog, mag-film. Hilig niya po yun. Nung magwa 1 year na po kami nag-film, medyo napagod din po ako. Siyempre po, ako yung pinaka-shock observer. Like, sa akin po lahat sinasabi yung problema. Masyado po ako na-overwhelmed kung ano na po yung... Kumbaga, hindi ko na po alam paano ko i-take.
Medyo tinatamad na po ako. Dati ako tinatamad na ako mag-film. Yan. Sabi ko, mas gusto ko mag-bike. Cyclist kasi ako dati. Mahilig po ako sa sports. Bali, marami po akong sports. Yeah. Natigil lahat po ng sports ko nung nag-start po siya mag-depression. Nag-focus po ako sa kanya. Ayun po. Tapos habang nangyayari yan, ang mami mo, hindi nyo kasama? Kasama naman po. Oo. Lagi po sila nag-aaway. Dahil nga po, si daddy nga po may depression na rin nun. Oo. So, hindi na rin po siya mentally stable. Oo. So, yun po. Dagdag Basta- na rin po yun. Nabanggit mo, nag-attempt siya in front of you? Nagulat po kami. Kahit yung kapatid ko po narinig. Pumutok, pero hindi naman po siya tinamaan. Sa afternoon po, tinapon po namin sa ilog sa malayo para mapigilan. Pangatlong attempt po yun. Tapos nung pang-apat po, ito pong huli. Nung po sa hagdan. Anong epekto sa'yo nun? Trauma po, kung tutuusin. Mahirap po eh. Siyempre, At such a young age, di ba? 16 po. years old, tapos ganun. Nakikita mo yung ganun? Pinaparamdam niya sa'yo yung kanyang pinagdadaanan? ang tingin po kasi sa akin ni Daddy ay matured enough na para maintindihan siya. Oo. Kasi, yun lang din naman nakikita niya sa akin, na mature daw. Naintindihan ko yung sitwasyon niya, naintindihan ko yung kasi sa akin nga siya lahat nagsasabi. Oo. Ako yung parang pinakasandalan niya nung time na yun. Oo. Gets ko naman siya. Then, nung time na yun, kampante pa ako eh. Sabi Na ko, hindi niya itutuloy? na hindi niya tutuloy. Opo, kampante po. Kasi syempre, nandito po kami. Mahal naman niya po kami. Nandiyan pa po si Raven. Baby pa po si Raven. Oo. Ayun po. Kampante pa po ako nun. Hindi ko talaga akalain na tutuloy niya. Hindi po siya umiiyak eh. Hindi umiiyak? Oo po, hindi po siya umiiyak. Nagkukulong lang at tutulog? Nagkukulong lang po, nagkukulong sa kwarto, nag-isolate po. Oo. Ayun. Mga ilang araw yan nag-isolate? Nakikita rin po naman. Nakikita naman po rin namin. Nakikita rin naman po. Kaso, lagi lang po siya nasa kwarto. Kwarto lang? Pero nung kahit may depression siya nun, bandang 2022 po, di pa rin po siya tumitigil sa pag-work. Kahit na Hindi nag-isolate. niya pinapakita sa iba yun? Kahit nag-isolate po siya, nag-work pa rin po siya. Pag may makausap sa ibang tao, hindi niya pinapakita yon. Oo po. Normal lang siya. Oo po, normal lang po siya. Pero may doktor siya na tumitingin sa kanya? Meron, ang alam ko po, may inanong doktor si mami sa kanya eh. Oo. Kaya siya may meds, may mga tinatake siyang meds. Oo. Noong January 23 po ng umaga, umalis po ako, nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, Daddy, magbabike lang kami, papuntang Tagaytay. Pumunta kami nagbike kami papuntang Tagaytay. Tapos, umaga yon ng 4 a.m., January 23. Tapos, nakauwi ako ng 6 p.m. Doon ko na nalaman na sabi, hinahanap ka ng ng mami mo, hinahanap ka ng mami mo, saan ka pumunta, ang tagal mo, ganyan. Tapos pagdating ko doon, sobra akong nagulat. Kasi nagpamatay daw si Daddy. Nung una di ako naniniwala nung sinabi yun sa akin. Pero nung nakita ko na like yung katawan niya mismo, gulat ako. Hindi ko alam paano ko i-take. Hindi ko alam paano ko ipaprocess. Sobrang bata ko pa nun. Hindi ko pa, kasi hindi ko ina-expect eh. Oo. May choice siya eh. May choice siya na hindi ituloy. Anong naging epekto sa'yo nun? Nung pagkawala ni daddy mo? Mabigat po. Siyempre po, best friend ko po yun eh. Like, sanay po ako. Simula bata, sanay ako na nandyan siya. So nung nawala siya, paano? Sabi ko, paano yun? Paano na? Sabi ko, siya yung parang pinaka ko eh. Guide ba? Guide. Sabi, yun, nahirapan ako. Wala ka bang naramdaman na na guilt sa sarili mo na... Marami po na sana mas sineryoso ko siya, mas sineryoso ko yung, kumbaga hindi ako naging kampante sa mga sinasabi niya. Ganun. Pero hindi ko naman din po kasi masisisi yung sarili ko. Since nga, hindi naman po ako ganun ka-matured. And bata pa nga po ako nun, so marami rin po akong fashion. But you're matured enough now para maintindihan yun. Wala na yung guilt sa'yo ngayon, hindi ka na hinuhunt. Hindi naman na po kasi since nagigets ko naman po eh, bakit ako naging ganun dati, bakit hindi siya naging ganun. So talagang parang hindi ka na pinrocess ng kahit sinong kumbaga psychologist para explain sa'yo na hindi mo dapat sisihin yung sarili mo. Wala po. But you know sa sarili mo na hindi ikaw ang dapat sisihin. Kumbaga, wala kang dapat panagutan doon sa nangyari yun. Wala naman.
That's good. Yung kapatid mo, na-process din ba? Yung mas bata mo kapatid? Ayun, hindi ko pa po alam kasi bata pa nga ba rin po siya. Kaya nga, pero napag-uusapan niyo ba yun? Na-explain mo ba sa kanya na wag niyan dapat na... Actually po kasi yung kapatid ko po, hindi po kami nakapag-usap ng ganun since nag-aral po ako sa Manila. So bumukod po ako sa kanila. Okay. Nag-senior high po ako sa Manila, tapos doon na rin po ako nag-college. So, nahiwalay po ako sa kanila, hindi ko po sila lagi nakakasama. Okay. So, I'm living independently doon po. So, yun. Doon po ako nakapag-adapt, nakapag-adjust, tungo po naintindihan lahat. Doon ko po naunawaan lahat. Saka humugot ng lakas mo para Actually po, kayanin to? kay daddy po. Kay daddy pa rin kahit Kay wala na daddy pa siya? rin po. Opo. Si daddy po, sobrang taas niya nga po mangarap. Yun din po yung namana ko sa kanya. Sobrang taas ko rin po mangarap. Sobrang clear din po ng goal ko. Si daddy nga po, di ba, isa rin po siyang motivational speaker sa company niya po dati. Magaling siya magsalita. Actually, lahat po ng mindset niya halos parang tanda ko hanggang ngayon. Ng mga dating tinuturo niya. Kasi halos lahat po ng motivational speaking niya na seminar, nandun po ako lagi. Lagi niya po akong kasama. Ano mga naalala mo tinuturo niya sa'yo? Maging clear yung goal mo dapat. Clear. Malinaw. Alam mo dapat kung ano yung gusto mo. At alam mo rin kung paano mo siya gagawin. Pero the irony of it, no? Siya yung motivational speaker, pero yung sarili niya, hindi niya ma-motivate para mabuhay. Sabi ko po sa kanya yun. Sabi ko, Daddy, biro mo, motivational speaker ka. Oo. Pero hindi mo motivate sarili mo. Oo. Sabi niya, oo nga, no, talino mo dun, anak. Sabi sa akin gano'n. Oo. Wala siyang clear na answer kung Opo. Oo. Anong realization mo tungkol sa sakit na depression? Silent po siya eh. Silent. Hindi niya po malalaman kung kailan mangyayari yung ganito, yung ganyan. Yun. Pag may depression po kasi dapat talagang, kunyari may depression po sa isa sa family niyo, dapat nakafocus ka lang din talaga sa kanya. Kailangan niya lagi ng kasama, kailangan niya lagi ng kausap. Oo. Ganun. Saka kahit na minsan masaya siya, minsan naman sobrang lungkot niya. Ganun yun, di ba? May mga pinapakita po siyang okay siya, masaya siya, pero deep inside, nag-crashing na pala siya. Oo, no? Ikaw, wala ka namang moments na ganun ngayon? Wala naman. Oo. Okay naman po ako ngayon. Naka-adapt naman po ako. Oo. Alagaan mo rin sarili mo, di ba? Yun nga, sabi mo nga, he was a successful motivational speaker. Maganda ang buhay niyo noon, no? Opo, maganda po ang buhay namin yun. Yun nga po, may kotse po kami. Dalawa po ang kotse namin noon, isang Expander po, tsaka isang Mustang. Lagi po kami nag-travel actually, lagi kaming may vacation. Saan? Po. Sa mga lugar? Baguio po, Tagaytay, Laguna, nagre-resort po kami. Yun, palagi po yun. So hindi ka nagkukulang sa mga family bonding? Oo, hindi naman po. Tapos sa income naman, kamusta income? Okay naman po ang income ni Daddy, mataas po actually. Oo. Kasi bukod po sa pagiging speaker niya, isa rin po siyang member. So, may pangalan po siya eh, di ba? Romano Vasquez po. Sikat po siya. So, marami pong nagtitiwala sa kanya. So, yun, isa rin po yun. So, maganda ang kita ng Maganda family? rin po, opo, maganda. May sarili na rin ba kayong bahay nung time na yan? Wala pa po actually. Actually po, nung time na yun, nag-iipon nga po si Daddy. Nag-iipon po siya pambili ng house and lot. Was that also a reason kung bakit nalungkot siya dahil hindi niya ma-achieve yung, Yes po. yung kanyang pangarap na house and lot? Oo po. Yun nga po, may part po sa kanya na gano'n na if hindi niya Makuha yung gusto niya? yung gusto niya, Nade-depress? nadi-disappoint siya. Nadi-disappoint. Kumbaga, sobrang big deal sa kanya if hindi mag-work as the way he wants. Oo. Hindi ko na kasi maintindihan. Siyempre, I'm sure yung mga viewers na hindi rin maintindihan na kahit ang ganda na ng buhay mo, ang pamilya mo na andyan to support you, di ba? Panay pa rin ang outing ninyo, mga family bonding nyo, pero kulang pa rin. Kulang pa rin po. Ang pansin ko lang po siguro kay Daddy, kung may mali man sa kanya is yung pagiging,
hindi po siya kontento sa kung anong meron siya. Oo. Since nag-i-aim nga siya ng higher po. Oo. Higher. Yeah, always, no? Always po. Always aiming for- higher siya. Oo. Ganun po siya lagi. Okay lang eh. It's okay to aim Oo. higher. Ang problema, pag hindi niya nakamit yun, nalulungkot, Oo po. nade-depress. Para higit na maunawaan ang pinagdaanan ni Romano, kinausap namin ang psychiatrist na si Dr. Joan Refarial. Bakit may mga depression na nauuwi side? If a person is diagnosed with a mental health condition, that's a risk factor. Another is kung meron ng previous na attempts, mas tumataas ang risk nila. And of course, kung meron also mga contributory, mga triggers na maaaring sabay-sabay, patong-patong ng mga sources of stress, which would leave a person feeling na parang their life is hopeless already, wala nang way out of the situation. They feel na ang suicide lang ang way to end it all para matapos na ang kanilang pain na pinagdadaanan, and sometimes they feel that life is not worth living anymore because of the stressors na pinagdadaanan nila and challenges sa buhay. Kaya maraming factors siya, or iba naman kulang ang social support. The social support, kahit halimbawa mag-isa sila, wala silang napagsasabihan, so difficult for them to process their emotions, wala silang masyadong, they feel na they are alone sa kanilang mga pinagdadaanan. So nakaka-apekto din yun. So marami. It's always Iba-iba. a combination of a lot of factors. Hindi nila nahahanap yung meaning at purpose ng mga nangyayari sa kanilang buhay. And because of that, they may feel hopeless, life is meaningless, at nawawala na sila ng options for them to handle yung kanilang state of crisis. In the case of Romano, Yes. successful siya sa kanyang trabaho, malaki ang kanyang kinikita, ang kanyang pamilya, lagi niya nakakabanding, masaya siya pagkasama yung pamilya niya, pero parang laging may kulang. And Yes. pag dumating sa point na sobra niyang lungkot at sobra niyang depressed, isinasama niya yung kanyang mga anak doon sa kanyang problema. Ini-involve niya kumbaga yung Yes. kanyang mga anak sa problema. Alam ng mga anak niya na plano niyang gawin ito. Yes. Bakit may mga taong ganun, Dok, na sinasabi talaga sa mga members ng family yung kanyang plano? Correct. May mga ganon kasi it's also way nila, their way of coping at that time. No? Maaring it's a cry for help already. Maaring nagsasabi na sila for people to help them, to help him, si Romano. So, maaring it can be a cry for help. It's a way also of looking for mga options. Maari yung mga family members, pag naririnig ang kanyang problem or concern, maaring magbigay sila ng mga options at matutulungan siya, and he will not feel alone sa kanyang pinagdadaanan. So, it's also his way of expressing siguro yung kanyang frustration, yung kanyang lungkot about the situation. So, maaring yung expression na yun, it's a way to tell the people na I need help, maybe I'm drowning na because of the sources of stress niya at that particular point, and that kinakailangan niya ng support during that particular time. As a family member, kapag may ganyan na nagsabi na plano niyang gawin ito, anong dapat mong gawin para matulungan mo siya? Yeah, dapat kaagad we take it as a serious matter. Okay. Dapat hindi tayo, wag may mention na about I want to end it all, or feeling ko wala ng hope and gusto ko nang mawala na, to end it all. Number one is pakinggan. Make sure na we take it seriously. Kung kinakailangan is we validate their emotions na, yes, naintindihan namin na malungkot tayo ngayon because may pinagdadaanan, but reassure na we are here to help them, or kung hindi tayo, we will look for a person na pwedeng maaring tumulong at that particular point. And of course, we need to make sure na hindi sila nag-iisa. Safety, Sir Julius, is always the priority for the person to be safe and the people around him. So, kailangan yun ang gabay kaagad natin. So, kung kinakailangan, without any judgment, no judgmental comments, kasi ayaw natin na they feel dismissed sa kanilang pinagdadaanan. So, we reassure them na hindi sila nag-iisa. Help is available. Samahan natin kaagad sa kanilang doctor kung nagpapatingin Anong na siya. klaseng doktor pala to? Psychiatrist. Psychiatrist, Oo. lalapitan. Yeah, psychiatrist.
Or kung wala pa siyang doctor for his mental health concern or condition, maaaring dalhin kaagad natin sa emergency room na pinakamalapit. Kasi ang emergency room, trained ang mga emergency room physicians. Call mga hotlines or helplines. But make sure always na wag silang iwanan mag-isa. And make sure na our home also, ang ating tahanan or environment is also safe. Itago lahat ng mga maaring magamit to hurt oneself. In-involve niya yung kanyang mga anak doon sa kanyang problema at one of the kids saw him nung Yes. wala na siyang buhay. Meron bang effects sa pag-iisip ng mga bata considering na minor pa sila nung time na yun? Yes, of course. Kasi ang bereavement, ang grieving, may effect din sa mga bata. What more kung ito ay death by suicide. So mas malakas, no? Mas matindi ang impact nito sa mga bata. And maaring ang mga bata kasi iba ang pagproseso pa nila ng death or loss. Na? So maaring it's a roller coaster of emotions. Maaring tingin natin parang sad sila, umiiyak, sumisigaw. Sometimes mukha naman silang hindi malungkot, but deep inside, they may have mga thoughts na guilt, feelings. Ako kaya ang reason kung bakit ginawa to ni Papa. Or baka siguro kung if I was mataas ang grades ko, baka hindi ganito. Mga ganon. So, maaaring may mga guilt feelings nila, they may blame themselves. So, kailangan i-reassure natin lahat na no one is to blame. Para they will regain that trust nila na ang kanilang community, ang kanilang home is safe for them. And if ever, Doc, na mag-decide yung magkapatid na kumausap ng isang eksperto, Yes. pwede ko ba silang ilapit sa iyo para makausap mo sila? Yes, of course, of course. Kami, of course, no, I'm also a member no, ng Philippine Psychiatric Association. Andito ako and the rest of the members ng Philippine Psychiatric Association to help anyone naman na nangangailangan ng tulong to process emotions due to grief, to losses, and kung lalo na kung may mga warning signs and symptoms of depression, anxiety, or trauma, lalo na yon. Kailangan mas maging mas maging we become proactive na we seek help because help is always available at merong pag-asa always to recover and heal from the trauma. I just want to make this clear, Doc. Lahat ba ng depression Yes. nauuwi sa Hindi. May mga depression kasi, may mga severity ang depression. Merong mild, moderate, severe. At kailangan lang, awareness is very important. Nasa start pa lang, kung may nakikita na tayong mga warning signs and symptoms of depression, halimbawa, Sir Julius, to be very concrete about it, changes ng cognition, brain functions, pagbata. Kung dati performer siya sa school, biglang nakikita natin bumabagsak na yung grades. Hindi na pumapasok sa school or physically, nag-iiba ang sleeping pattern, eating pattern. Kung socially naman, kung dati palabiro, playful, ngayon biglang isolated na siya, ayaw na makipag-usap. Parang si Romano, ganyan. Nagkukulong lang siya pag nalulungkot Oo. Natutulog lang. Yes, isolation. Kasi that's their way no? Ayaw na, parang nawawalan na sila ng interest, gana sa mga activities na previously they enjoyed doing. At yung emotionally, napapansin natin na parang mas tahimik, hindi na masyadong kumikibo. Then, mas maganda agapan natin kaagad and seek help immediately. Ayun, thank you so much, Yes. Doc Refarial. Thank At doon you. sa mga nakakaranas po ng ganitong mga problema sa kanilang pamilya, papakita ho natin ngayon ang hotline kung saan pwede po kayong humingi ng tulong para isang guni po ninyo yung mga problema ng inyong mga anak o ng inyong mga kamag-anak. Ayan, nakikita nyo na po sa inyong mga screen. Ano naging epekto nung pagkamatay ng dad mo sa iyong pamilya, financially? Financially po, Paano kayo na-apekto? sobrang laki po. Paano? Malaki. Since daddy nga po is may our bread and butter. Siya po, sa kanya po lahat halos eh. Since sa kanya po talaga nanggagaling lahat ng pero nung nawala naman po si daddy, may savings naman po siyang iniwan. So doon kami naka-adapt, naka-recover, nakalipat ng bahay. Actually, nag-start pa po kami ng business. Pangalan niya is Chick Moy. At chicken foods, ganon.
Pero hindi rin po nag-work. So yun, bumagsak din po. Malaki rin po yung invest namin dun, halos 100K plus po. So nawala rin po yun. Pero ngayon, okay naman na po kami ngayon since si mami naman is nagtatrabaho na sa Dubai. And then yung ate ko rin po, nagtatrabaho na rin po sa Dubai. Okay naman nakita ng mami mo. Okay naman po. Nakapag-provide naman po. Oo. Tapos ikaw na iwan ka rito. Oo. Nag-aaral ka pa rin hanggang ngayon. Yes po. First year college po ako sa Manila po. Oo. Sa FEU. Oo. So hindi naman kayo nakaranas ng sobrang hirap sa buhay after nawala yung dad mo? Hindi naman po sobra. Nabawasan lang? Nabawasan lang po. Oo. Anong pangarap mo sa buhay mo, Sky? Actually, kung mas maging successful businessman din po. Katulad niya rin. Gusto mo rin ba maging artista? Yes po, passion ko rin po yun. Gusto mo rin mag-showbiz, ha? Oo, Nag-try ka na ba na mag-audition? May experience na rin po ako dati. Nag-commercial po ako sa Bonakid. Po. Pero pang-company lang po siya na commercial. Oo. Nagpa-photoshoot na rin po ako dati. May mga sinalyan na rin akong VTR sa BDO. Yun po. Yan po yung mga experience ko. So gusto mo sundan yung yapak ng dad mo? Opo, naman po. Artista at businessman. Opo. So kung sakaling may mga nanonood sa atin na gusto kang kunin, pwede. Opo, pwede po. Anong kinukuha mo bang course ngayon? IT po. No? So pagsasabayin mo na lang kung sakasakali. Kaya mo namang isingit-singit yun. Oo. Kaya naman po yun. Oo. Kamusta naman ang relationship mo sa nanay mo? Okay naman po. Nag-uusap naman kayo lagi? Nag-uusap pa rin po kami lagi. Video call, gano'n po. Oo. Eh kung sakali, paano ka kukontakin? Meron ka bang Facebook account? Meron po. Anong Facebook mo? Sky Vasquez po. Sky Vasquez. Yes po, Sky Vasquez. Oo. Siguro kung ikaw ay magkakaroon ng chance to talk to your dad, no? Again, I'm sure may mga unfinished business kayong dalawa. Hindi kayo nagkaroon ng closure na maayos. Anong sasabihin mo sa kanya kung sakaling... Ang hingi ako ng sorry na if kulang yung yung ginawa ko na mag-focus sa kanya. Na mas inuna ko yung passion ko noon, yung sports ko. Siyempre, hindi ko rin i-explain ko sa kanya na gano'n na nga, hindi ko control lahat. Hindi ko makontrol lahat. Ayun. Salamat kasi, yun nga, nilabanan niya yung niya. Kahit na may ganun siya, is pinilit niya pa rin isalba kami. Pinilit niya pa rin pagandahin yung buhay namin. Anong gusto mo sabihin sa mga naging tagahanga ng dad mo? Marami pong salamat sa inyo sa pagsuporta sa tatay ko nung panahon po ng kanyang pag-aartista. Maraming salamat po sa tiwala at napaligayan niyo po ang aking tatay nung kanyang pag-aartista. Yun lang po. Hindi na ba siya nagpaparamdam sa'yo? Wala naman po. Kahit na after na wala siya? Meron po, may mga panaginip po. Paano siya nagpaparamdam sa panaginip? Meron po akong panaginip na hindi ko maintindihan. Hanggang ngayon, tanda ko pa rin. Sige. Actually, matagal na yun. Meron pong gathering, mga business partner niya po. Andun ako. Tapos may kausap niya yung business partner niya. Tapos tinatawag ko siya, Daddy. Then hindi po siya tumitingin. Niyakap ko po siya, tapos parang kumbaga, wala po ako, parang hindi niya po ako nararamdaman, hindi niya ako nakikita. Ganun. Yun lang. Opo, yun lang naman po. Okay. So, thank you. Thank you, Sky. And we ask for prayers, no? Para sa soul ng dad mo, na kung ano man ang nangyari ay sana po ipagdasal natin na siya po ay makarating sa kaharian ng ating Panginoon sa tulong siyempre ng prayers natin. So thank you. Thank you, Sky. Maraming salamat at good luck sa iyo, ha? Opo. Good luck sa iyo at malay mo, di ba? Mapanood din kita sa television balang araw. Yes. Sige, thank you. Thank you po. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life,
believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes, and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation, The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision, Revlon for my makeup. Goldmine Rice, Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines, Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics, Uratex, Clean Echo, Orofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.